Kahops, paano kung ang susunod na PBA Finals ay hindi lang basta Championship Series, kundi isang laban na pwedeng maituring na isa sa pinakamakasaysayan sa kasaysayan ng liga? At habang umiinit ang TNT kontra Ginebra, mas lalo namang nag-aalab ang palitan ng banat sa labas ng hardcourt. Narito ang mga pinakabagong kaganapan. Sa press conference ng PBA Commissioner's Cup Finals, hindi itinago ng TNT import na si Chris McCullough ang kanyang excitement para sa nalalapit na serye kontra Barangay Ginebra. Ayon kay McCullough, espesyal ang magiging bakbakan nila ni Justin Brownlee. Naniniwala siyang magiging iconic ang kanilang matchup at posibleng maging isa sa mga pinakamatatandaang final sa kasaysayan ng PBA. Hindi rin nagkulang sa papuri ang TNT import para kay Brownlee. Sinabi niyang walang duda na si Brownlee ang maituturing na Michael Jordan ng Pilipinas dahil sa napakalaking ambag nito sa Philippine basketball at maging sa Gilas Pilipinas. Dagdag pa niya, batid niya ang lakas ng Ginebra bilang organisasyon. Isang veteranong koponan na maraming kampyonato at alam kung paano manalo sa pinakamalalaking pagkakataon. Kaya naman mas lalo siyang naiengganyo sa hamon ng finals. Samantala, kahit tapos na ang serye ng Ginebra at rain or shine, tila hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa pagitan nina Al Francis Chua at Coach Yeng Guiao. Matapos questionin ni Coach Yeng kung bakit tila hindi nakakatanggap ng technical foul si Chua habang siya ay nakaranas na ng technicals, suspensions, ejections, at multa, agad namang sumagot ang Ginebra Governor. Ayon kay Chua, hindi na umano dapat problemayan ni Coach Yeng kung hindi siya nabibigyan ng technical foul. Aniya, mahilig daw itong magkumpara, ngunit paano raw kung ikumpara si Coach Yeng kay Tim Cone pagdating sa pag-uugali at paraan ng pagkukoach. Binanggit din ni Chua ang usapin ng budget. Aniya, hindi nila kasalanan kung mas malaki ang resources ng kanilang organisasyon kumpara sa ibang koponan. Hindi na rin daw kailangang ipaalam pa ito ng paulit-ulit sa publiko. Hindi doon nagtapos ang kanyang mga pahayag dahil pinunarin niya ang asal ng rain or shine import na si Javon Johnson, na ayon sa kanya ay minsan umanong pumupunta sa kanilang bench upang mang-asar. Sa ibang balita naman, tuluyan ng nilinaw ni RJ Abarientos ang mga usap-usapang may alok umano mula sa KBL. Lumabas kasi ang balita na handang bayaran ng isang Korean team ang kanyang buyout clause at bigyan siya ng 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang 32 na milyong piso. Ngunit ayon mismo kay Abarientos, wala siyang planong umalis ng Ginebra sa ngayon. Sinabi niyang wala siyang sapat na impormasyon tungkol sa naturang ulat at nakatuon lamang siya sa kanyang kasalukuyang koponan. Sa puntong ito, malinaw na maraming kwento ang sabay-sabay na umiikot sa PBA, mula sa inaabangang TNT Ginebra Finals hanggang sa mga maiinit na palitan ng salita sa labas ng court. At kayo mga kahops, sino ang tingin ninyong mananaig sa nalalapit na finals, ang TNT ba o ang Barangay Ginebra? I-share ang inyong opinion sa comment section. Kung nagustuhan ninyo ang balitang ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mundo ng basketball. Ito ang Race Hoops Universe, kung saan umiikot ang usapan sa bawat galaw, balita, at init ng laro. Hanggang sa susunod na video, mga kahops.